Tara't pasukin ang aking mundo. Di pinagkakasya sa maliit na kwarto. Higaan, kainan at sala pa kung minsan. Ito ang buhay kong kinagisnan. Tara't sumilong sa munti kong bahay. Kumain habang sa patuloy na Salamat ka, buntis ka, hindi lalampasok ka dyan kung naman yan. Mga pagkakapera, huwag mo ako tulungan mo magdaan ng pagkakaperahan. kailan Paano mabuhay sa ganitong komunidad? ang umaga na hindi ko na kailangan matulog sa plaza. Umaga. At pwede nang tumalon-talon sa kama. Kailan kaya darating ang araw? Yan ang susubukan nating alamin sa episode ngayong gabi. Ako po si Malu Mangahas at ito ang investigative documentaries. Hirapan. Bahay. Bakit? Para maganda. Yung gusto kong bahay. Ano to? Ano? Luan. Danan. Para maganda. Ang pangarap ko talaga sa mga anak ko noon pa man, minsan ako nakakaram sa mga pinaplano ko sa kanila. Kaya lang, ganun din pala iniisip nila na ang gusto nila, makalipat kami na sa malayong lugar na hindi daw katulad sa tinitira namin ngayon. Sa gilid ng Dalpan Bridge sa Maynila, nakatira ang pamilya Rodriguez. Ito yung pamilya namin. Napakahirap na pamilya. Bali, 12 kami. Ang 13 yung apo ko. Ang mag-asawa galing pa ng Dumaguete at dito na nagkakilala. Noong 1985 pa kami nakatira dyan. Diyan na kami nakaranas ng kung anong hirap, anong mga pagsubok sa buhay. Napunta ko sa Rilpan na masukan ako ng trabaho sa bodega niya. Diyan na kami nakatira. Nabili ko yung bahay na 150 nung araw, maliit pa lang yan. Ito yung dati namang higaan nung may ilaw pa kami. Pero itong simula na wala na kaming ilaw. Hindi na kami dito, doon na kami sa bubong namin. Wala nang natutulog dito kasi ang dilim. May isang taon may na kami, walang ilaw, hindi na nagagamit yan. Sawa na sila sa ganitong pamumuhay. Nangangarap din ako nga makalipat din ng maayos-ayos na lugar ba. Malinis. Malayo sa kwan. Magulo. Tara't pasukin ang aking mundo. Di pinagkakasya sa maliit na kwarto. Higaan, kainan at sala pa kung minsan. Ito ang buhay
ito ang pandagdag sa kita ng pamilya. Ito po pang tulong sa amin pang araw-araw kahit paano nakakabili ng bigas. Pangdagdag din sa bilihin ng sabon. Oo, nakakasugat talaga to. Nung bago nga ako marami akong sugat lang. Nasanay na lang. Gumagaling lang din po sa katas ng bawang. Hindi maiwasan minsan na madulas. Kaya tumatapyas. Kailan kaya darating ang umaga na hindi ko na kailangang matulog sa plaza? Ang konsumo namin, 3 kilo bigas sa maghapon. Tapos ang kinikita namin sa bawang, kung 2 sako, 108. Eh ang 3 kilo sa maghapon naming bigas, pumapatak na 84, yung mumurahin na bigas lang. Bago dumilim, naghahanda na sila ng hapunan. Dito kami nagluluto sa gatong kasi dito mas madali maluto kasi sa kusinilya eh. Eh ang gas mahal. Lagi binibigay kasi ano kung gawa ko ng nanitira sa paninda. Binibigay ko sa May kapitbahay kaming mabait sa amin, nagbibigay kahit paano, magugulay kami kahit walang halo-halo. Kinakain, walang pili naman mga anak ko, basta bitsin, asin lang. Nakakaraos din sa maghapon, basta may bigas lang. Siyempre may nakakabili. Sabi na yung nakakabili ng ticket. Gusto nga sana, pero hindi naman namin kaya. Ikabili ng mga ganyang klaseng ulam. Ito, nagtyaga na lang sa opo. Gisay na lang ng mantika, chicken joy nang ang labas. Naiiyak ako na nakikita kong kahirapan nila. Eh, gusto kong ibigay sa kanila ang gusto nilang iniipon, hindi ko naman makaya. Ang ilaw ng poste ay nagbibigay liwanag sa bahay nila. Ready na. Op! Tabi mo na. Ah. Kami buong pamilya. Yan ang paghati-hatian namin. Pinatsansya na lang ito para magkasya. Jela. Sa bubungan na ginawa nilang extension o karugtong bahay, sila madalas kumakain. At kadalasan, hindi sila sabay-sabay. Malakas sana kumain, kaso lang kulang lagi yung pagkain. Para na sa kanila yan. Pag mayroong matitirang konti, yun, nakainin ko na rin. Wala ako ipakain sa kanila ng maganda-ganda, kundi ganyan na lang. Kung baka sa madaling isabi, wala nang ikakaya. Kung alin ang mayroon, yun na lang. Itong gasira na to, malaking tulong sa amin to. Katulad nitong matagal na kaming walang ilaw. Mas madilim nga dito sa medyo taas, lalo na po sa baba. Para pong kuiba pag sa gabi. Sa taas na lang po kami matutulog dahil napakahirap matulog dito sa gabi. Una, kahit may gasira pero parang kulang pa. Hindi kami magkakasya rito kaya watak-watak na yung iba. Pero hindi pa rito nagtatapos ang gabi. Dito. Lagay mo na sa plastic. Nura, ay. Piliin mo, piliin.
gabi-gabi po namin ginagawa to pang dagdag sa ano namin, pang araw-araw. Pang dagdag, pang biling bigas. Pang dagdag po sa mga pangailangan sa bahay. Uy, lata eh. Magkaroon ako ng Minsan 70 pesos, minsan 80, hindi magparehas. Pag maraming kuha, malaki-laki din mapagbintahan. Pero pag kaunti, minsan 50 lang. Pangdagdag-dagdag po sa pangbigas-bigas namin araw-araw. nangangalakal po. Para magkaroon ng pera. Ano ka pwede sa pera? Pambili ng pagkain. Para hindi magutom. O, ba't naman ba sila? Tama lang to. Nasasaktan din po ako kasi hindi naman yan ang pangarap ko sa kanila Naawa mo po ako sa kanila, pero wala kami magawa ngayon. Ito yung kalakal namin nga nakukuha namin ngayon. Kasi medyo konti lang ngayon dahil maulan Wala pang 20 pesos to. Wala pa, kakunti pa lang. Kasi mura lang kalakal ngayon. Dami pa malo. Katulad niya, pinagbastaan ko mga bata, iniisip ko bukas. Ano naman kaya kainin nila. Parang isang gusto ko sumuko pero talaga lumalaban ako talaga sa pagsubok. Sa silong na kumukob sa akin Ang alam nila kasi, porket squatter ka, andyan masama ka na, pero hindi naman lahat Mayroon din iba kasi squatter sila, ganun na lang gagawin nila, squatter sila. Pero ako, ayoko yung ano ka ba, yung kakalat-kalat. Porket squatter, kakalat-kalat. Siyempre nasa tao lang man yan. Nag-iigib muna ako sa umaga bago ako magwalis. Tapos naasikaso ko yung mga bata kung may makain ba sila. Kasi pag ako nagwalis kasi sa barangay, medyo matagalan. Minsan kasi naghihintay sila sa akin bago sila makaalmusal. Malayo-layo po ang igiban namin doon sa may kabilang kanto. Dito na. Dito po kami nag-iigib. Araw-araw kami na dito. Minsan maya-maya pa. Itong banat. Sa Gagamitin namin ito sa pagliligo, sa paghugas. Kaya ito, inumin. Mabigat. Habang naliligo si Imelda, dumumi naman ang kanyang anak na si Ivan. Ivan, ano yan? Kain ko. Anong gagawin mo dyan ngayon? Tapon ko. Doon pa sa taas, sa may baketa. Kuya, maambun na. Ang mga
informal settlements naman, walang infrastructure para sa light, water, light, sanitation, pati yung solid waste, no? Bakit sa plastic ka tumatay? Kasi marurumihan yung bahay namin. Madalas magkamot ng katawan si Ivan. Araw. Ba't kami buong araw? Kainitan. Masarap. Ano na yan? Di, dalawang ano na lang, dalawang kape. Bago pumasok sa trabaho, pakakainin muna ni Imelda ng almusal ang 10 anak. Tinapay, bali 21. Kasi 3 balot eh. Hati-hati na lang kami. Hugasan na yan, bago magkabit. Kumakanta. Tatay. Sabay kasi lahat tayo, doon yung ilagay. Ang kanilang tatay naman dumiretso na sa palengke. Pabili nga, dalawang isa't kalate. Bili ako ng bigas. Pasaingin ko mamaya. Ang pera galing sa pinagbabalatan ng bawang. Namili ako ng isang mura-mura. Magkano to? Magkano to? Kulay na lang. Walang isda. Uwi na tayo. Uwi na ako. Wala na akong nabili. Wala nabili, hindi kaya sa pera. Kung pwede na lang, iuwi ko na lang sila sa probinsya. Dahil dito sa Manila, gutom na rin kami. Gutom na ang buong pamilya ko. Kasi sa trucking nagtrabaho, sobrang bigat ng trabaho niya. Tapos nagkaroon din siya ng bisyo, umiinom siya, kaya nagkakasakit siya. So mula noong 2003, wala na siyang trabaho. Minsan-minsan umaambag siya, pero kulang talaga, kaya ako na lang gumagawa ng paraan lahat. Ganito po ang trabaho ko simula nung 2001 hanggang ngayon. Quarterly po ang pag nagsahod kami, 1,000 isang buwan. Bali 3,000. Mahirap talaga. Kasi madalas ako nakakasakit pag ganitong pawis ka, tapos matuyuan ang pawis. Init talaga. Pero pasanayan na lang din dahil matagal na ako dito sa pag-uwalis dahil sa mga anak ko. Katulad nito, kahit papaano, pag may bayaran sa eskwelahan, nakakabali naman ako sa barangay namin, pangbayad sa eskwelahan. Naglalaan ng oras si Imelda para paliguan ang maliliit na anak. Dahil wala, hindi pa nakabili, kaya naubusan ng panggastos Nagtsatsagaan na lang muna. Baka mamaya, baka mayroon makadiskarte tayo ng Araw-araw naman yung sila napaliguan, pero sa lugar namin sobrang malikabok, mainit. Kahit ano-ano na naman tumutubo sa katawan nila, kahit ako, mayroon din. Hindi totoo na marumi sila. Ang reason na marumi sila dahil walang tubig.
Kasi ang tubig, binibili nila. Ang mga anak nila inaayos sa mga nakalakal kagabi para maibenta. Ganitong sako, lata, mga 2 kilo na to. Mga patakla. Kung isiti 1 kilo, 14. Tapos, ito sibak. Mga plastic. Mga 1 kilo pa lang, 17. Dagdag kita rin daw kasi ito para sa pag-aaral ng mga anak. Pero kahit magbalat sila ng bawang, magwalis sa barangay, at mga lakal sa gabi, hindi pa rin sapat para makapagbagong buhay sila. Pinapangarap ko nga yan na squatin na kami para mapalitan ang buhay namin dyan. Tumutulong ng luwa ko sa kahirapan ng pamilya ko. Pero pinipigilan ko lang, wala naman akong magawa. Hindi ko masabi kung kailan kami makaaris dito dahil sa kabila ng kalagayan namin ngayon. Pero nangangarap ako pero hindi ko pa masabi. Hindi ako nawala ng pag-asa dahil alam ko, isubaybayan ako ng Diyos. Sa akin at sa